Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 15 pulis na sangkot sa missing Sabongero case, sinampahan na ng reklamo. 12 katao kabilang ang 6 na Chino arestado sa kidnap for ransom sa Parañaque. Issue sa dual citizenship ni Defense Secretary Gibo Teodoro, pinabulaanan ng DND. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsampa na ng kasong administratibo sa National Police Commission o NAPOLCOM ang suspect turned whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy laban sa mga pulis na sangkot umano sa pagkawala ng 34 na sabongero. Kasama ni Patidongan sa paghahain ng complaint affidavit ang ilan sa mga kaanak ng mga nawawalang biktima. Ito ang unang pagkakataong humarap sa publiko si Patidongan matapos ang mga naging pagsiwalat nito tungkol sa nangyari sa mga pinaghahanap na sabongero. Saad nito, mga pulis ang mismong kumukuha sa mga sabongero at nagdadala sa Taal. Sa 15 idinadawit ng mga pulis, 12 umano ang aktibo habang 3 naman ang wala na sa serbisyo. Kabilang dito si dating NCRPO Director Police Major General Jonel Estomo at dating Batangas Police Provincial Director Colonel Jacinto Malinao Jr. Arestado ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o PNP-AKG ang 12 katao, kabilang ang 6 na Chinese, kaugnay ng pagdukot sa isang banyaga noong Hulyo 1 sa Parañaque City. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, nagpanggap ang mga suspect na bibili ng sasakyan upang makuha ang tiwala ng biktima. Pagkatapos sapilitang kinuha ang sasakyan at humingi ng malaking halaga bilang pantubos. Nailigtas ang biktima sa isang safe house sa Santo Tomas, Batangas noong Hulyo 14. Sunod-sunod ang follow-up operations na isinagawa sa Pasay, Makati at Imus, Cavite na nagresulta sa pagkakaaresto ng lahat ng sospek. Nasamsam din ng ilang sasakyan, 1 milyong piso, 2 baril, illegal na droga at mga uniforme ng pulis at security guard. Dagdag ng hepe ng PNP na maaaring bahagi ng mas malaking sindikato ang grupo. Inihahanda na ang mga kaukulang kasong isasampa laban sa mga sospek. Binigyang linaw ng Department of National Defense o DND ang ulat ng pagkakaroon ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng dual citizenship na ipinagbabawal sa mga miyembro ng gabinete. Ayon kay DND Assistant Secretary Arsenio Andolong, noon pang 2021 nang nirenounce ni Teodoro ang kanyang Maltese passport bago ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Ipinagbigay alam din umano ito ni Teodoro sa Bureau of Immigration o BI at COMELEC bago pa ang eleksyon. Gayon din sa Commission on Appointments bago ang naging kompirmasyon sa kanyang appointment bilang Defense Secretary. Nagpahayag naman ng pagsususpetsa si Andolong sa motibo ng nasabing maling ulat. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.